Naimbag nga daw kanya yung aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. One day before the elections. So chill muna tayo. Tapos na yung mga campaign rallies, tapos na yung mga endorsements. Tawanan na lang natin yung mga galawan ng kabilang kampo. Unang-unang balita po, PDP Laban made its final move on the last day of campaigning by adopting incumbent Senator Amy Marcos and Las Piñas Representative Camille Villar as guest candidates for the 2025 midterm polls. Senator Marcos and Villar were both endorsed by Vice President Sara Duterte. Nararapat lang naman kasi talaga. Kawawa naman yung dalawa kung hindi nyo aampunin. Nag-traitor na nga sa alyanse. Pinakita yung kanilang totoong kulay. Nakipag-alyansa pa kay PBBM, yung pala ang kanilang loyalty ay kay Sara Duterte. Good for them. Kasama sila sa ipa-flash sa Inodoro bukas. Kaya kayo pong mga boboto na hindi nyo pa alam ang galawan ni Amy Marcos sa ni Camille Villar, si Amy Marcos ay matagal-tagal nang tumiwalag sa alyansa. Ito naman si Camille Villar, lately lang. Nakita natin yung kanyang totoong kulay, akala natin siya ay iba sa kanyang mga magulang, dahil ang mga Villar po ay talaga maka-Duterte po yung mga yan. Biglang nagpa-endorse itong si Camille kay Sara Duterte. Di mabuti, nakita ng mga taga-alyansa na hindi siya dapat iboto. Kaya doon po sa mga hindi pa nakakaalam, out na po si Camille Villar kasama ni Amy Marcos sa alyansa ni President Bongbong Marcos. So bukas po, iboto natin ang alyansa. Huwag nyo na pong isasama ang pangalan ni Camille Villar. May mga nagtatanong sa akin, sino daw ang iboboto ko bukas? Okay, naniniwala po ako kay President Bongbong Marcos. Kahit na isa lang ang boto ko, gusto kong ipakita sa kanya na nagtitiwala ako sa desisyon niya. So I am going to vote straight alyansa. Total, wala na yung mga traidor. Wala na si Amy, wala na si Camille. May hiya naman siguro itong 10 natitira kung tatraidorin pa nila si President Bongbong Marcos. Kasi may mga 1 or 2 na mga kandidato dyan na pinagdududahan pa ng mga loyalista at ng mga pro-alyansa. Although hindi po natin talaga maiaalis yan. Alam niyo naman sa politika, yung turncoatism ba na tinatawag? Ngayon nandito ka sa partido, bukas nasa kalaban ka na. O yung mga dating kalaban mo ay aanib sa'yo. Ganun po talaga. So kung meron man magta-trader sa 10 natitira, humanda kayo sa galit ng mga pro-alyansa, pro-government, pro-BBM, pro-loyalista. So tapos na rin po ang mga survey firms sa paglabas ng kanilang mga resulta. Pero meron po akong pahabol. Ito nakakatawa talaga. Galing po itong survey na to sa Archlight at ito ang kanilang Senatorial Preference Survey. Pigilan niyo po ang pagtawa ninyo ha. Irespeto natin itong Archlight na to. Tulad ng pagtanggap natin sa resulta ng SWS, Pulse Asia. Pero tandaan nyo, yung sa Pulse Asia, pineke pala ng maisog. O ng Tangerine, ng Okta. Pagbigyan naman natin itong Archlight na to. Ito po ang kanilang senatorial preferences. At ito yung mga nanalo sa kanilang survey. At number 1, Apollo Kibuloy. Number 2, Bongo. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, Rodante Marcoleta. Number 5, Jimmy Bondo. Number 6, Philip Salvador. Number 7, Vic Rodriguez. Number 8, Marites Mata. Number 9, JV Hinlo. Number 10, Raul Lambino. Number 11, Camille Villar. And number 12, Bonifacio Bosita. Pambihira naman kayo. Hindi na kayo naawa kay Amy Marcos. Tinraidor na nga niya at tinalikuran ng pamilya niya para sa inyo. Tapos hindi niyo pa isasama si Amy Marcos dito. Buti pa si Camille Villar isinama niyo. Tapos ganun ba talaga ang galit niyo kay Amy Marcos para ipalit niyo si Bonifacio Bosita? O lahat naman to kandidato ng PDP. Tapos inampun na nila si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Sana kinumpleto nyo na. Nahiya pa kayo eh. Naglagay pa kayo ng isang hindi taga-PDP. Tapos ang hindi nyo sinama, si Amy Marcos. Best friend yan ni Sara Duterte. Hindi na kayo nahiya kay Sara Duterte. Ang in-out nyo pa, yung BFF niya. O yan ang nagpapatunay Amy Marcos.
ayaw ka na ng mga loyalista, ayaw ka pa sa PDP. Saan ka pa sisiksik niyan? Aba, malaman natin bukas kung maipapanalo ng PDP o ni Sara Duterte itong si Camille Villar at si Amy Marcos. Tandaan natin, ayaw po ng mga Pilipino sa mga traidor. Yung aanib ka sa alyansa, tapos in the course of the campaign, magpapa-endorso ka sa kalaban, asa naman ang hiya ninyo niyan? Sa bagay, mas mabuti yung ginawa ninyo. Nakita namin yung katraidoran ninyo. So, hindi na kami mag-aaksaya ng boto dahil hindi na namin isasama ang pangalan ni Camille Villar. At siyempre, lalong hindi na namin isasama ang pangalan ni Amy Marcos. Again, I will go for straight alyansa team tomorrow. Dahil kailangan po natin tulungan si President Bongbong Marcos. Nasa inyo pa rin yan kung sino ang iboboto nyo sa alyansa. Yung dalawang natitira ko, sa akin na lang muna yun. Pero sisiguraduhin ko na yung dalawang isasama ko para makumpleto yung 12 ay makakatulong kay President Bongbong Marcos kahit na ano pang partido siya nandoon. Dahil ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, walang kulay-kulay, lahat welcome at lahat para sa bayan. Hindi tulad nitong PDP. Nabasa ko po ito sa ABS-CBN News. There is a need for more allies to protect the Vice President from impeachment, sabi yan ng partido, noting that it is practical for PDP to complete the 12 senatorial slate. So, ang pinaka-plataforma nila, ang kanilang hangarin, ang kanilang goal ay wag ma-impeach si Sara Duterte. Hindi po para sa bayan. Kahit na ano pang pinagsasasabi nito mga PDP candidates sa kanilang mga campaign rallies, isa lang po ang kanilang goal. Dahil sa ngayon, wala na silang magagawa dahil nasa dahig na si former president. At kahit na anong sabihin nila na bring him home, naalala ko tuloy si Philip Salvador, bring him home! Artista talaga, no? So, kahit na ano pang sabihin nila, alam nila deep in their hearts, mahihirapang i-bring him home itong si dating Pangulo. So, ang kanilang top agenda is wag ma-impeach or wag ma-convict dahil si Sara Duterte po ay na-impeach na. Ang kailangan na lang po ay conviction or acquittal. Kaya itong PDP, gusto nilang manalo sila lahat dahil nga naman pag sila ang naupo, maa-acquit si Sara Duterte. So, dinagdagan pa nila. Amy Marcos, Camille Villar. Alam niyo naman si Amy Marcos, kahit na wala pang eleksyon, sinabi na niya, haharangin niya ang impeachment or ang conviction ni Sara Duterte. So, ganun din si Camille Villar. Pero pasalamat po kami sa inyong dalawa, ipinakita nyo ang inyong totoong kulay. Gusto nyo dyan, so be it. Sama-sama kayong lumubog. Pero, alerto po tayo bukas ha, dahil hindi po ba itong si Sara Duterte, weeks ago, minamind condition niya na ang taong bayan na magkakaroon ng dayaan kung hindi sila ang mananalo sa eleksyon. Galawang desperado na talaga, no? Ngayon pa lang, kailangan natin lasunin ang isipan ng taong bayan na kapag hindi nanalo ang mga PDP candidates, dinaya tayo. Dahil nagbabala nga itong si Sara Duterte na magkakaroon ng malawakang dayaan sa halalan 2025. Ay, nako talaga, no? Yan ang mga salita ng mga desperado. Ngayon pa lang, dapat i-mind condition na natin ang taong bayan na dadayain tayo. Paano kayo dadayain sa mga survey na lang? Halos dadalawa lang ang pumapasok sa mga kandidato ninyo. Kaya nga naglabas pa kayo ng survey ng Archlight. Lahat ng kandidato ninyo, kasama yung mga guest candidates, ipinasok ninyo. Maliban lang kay Amy Marcos. Kaya ikaw, Amy Marcos, mag-isip-isip kang mabuti. Si Sara Duterte lang ang kakampi mo dyan. Lahat dyan sa PDP against sa'yo. Lalo na yung pamilya Duterte. Si Hanilet nga yung common law wife ni Duterte, ayaw sa'yo. Yung mga alipores ni Digong, si Sal Panelo, si Harry Roque, na kaya ka lang daw niya iboboto ay dahil kay Sara Duterte. Pero para sa kanya mismo, ayaw niya sa'yo. Dahil nagbabala si Sara Duterte ng umano'y mapanganib na sabuatan ng mga elitistang nasa likod ng administrasyong inutil at walang tunay na malasakit sa bayan. Siya pa talaga ang may gana magsalita ng inutil at walang tunay na malasakit sa bayan. Kita na po, alam na po ng buong Pilipinas at ng buong mundo
kung sino ang inutil at walang tunay na malasakit sa bayan. Hindi ko na po i-elaborate dahil alam ninyong lahat, alam nating lahat kung sino ang totoong inutil at walang malasakit sa bayan. Dahil ang kanilang totoong pakay ay iuwi si former president at huwag makonvict si Sara Duterte. Yan ba ang para sa bayan? Okay, so kahapon po nilabas natin sa ating episode yung mga kandidatong inendorso ng Iglesia ni Cristo. So tuwang-tuwa yung mga DDS dahil halos lahat ng inendorso ng INC ay taga-PDP. Kaya malalaman nga natin bukas kung talaga bang itong INC ay solid, kung maipapanalo nila yung 8 kandidatong inendorso nila. Kaya lang sa sobrang desperado naman itong mga DDS, hindi sila nakontento sa endorsement ng INC. Nagpalabas sila ng fake news na ito daw CBCP or yung Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nag-endorso ng mga kandidato. At sino-sino naman ang kanilang di umano ay inendorso. Sila po ay sina Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Raul Lambino, Philip Salvador, Willie Revillame, Amy Marcos, Vic Rodriguez, Camille Villar, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, and Bam Aquino. Again, para nga naman hindi halata na talagang puro kandidato lang nila ang ipinasok nila. Sinama pa nila si Manny Pacquiao at si Bam Aquino. Buti naman dito sa fake news na to, sinama si Amy Marcos. Hindi tulad sa mga survey ng mga PDP o ng mga DDS, hindi nila sinasama si Amy Marcos. Kawawa naman itong si Amy Marcos. So, pinalalabas ng fake news na to na puro mga PDP. Maliban na lang kay Manny Pacquiao at kay Bam Aquino ang kanilang inendorso. Hindi na kayo nahiya? Akala nyo hindi kayo mabubuko? Ito po ang sagot ng CBCP. CBCP, itinanggi na nag-e-endorso ng senatorial candidates. Binalaan ang publiko sa kumakalat na peking letter. Mariing itinanggi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or ng CBCP ang mga kumakalat na post sa social media na nag-e-endorso ito ng mga tumatakbong kandidato sa pagkasenador para sa darating na halalan sa May 12. Nagpaalala si Monsignor Bernardo Pantin, Secretary General ng CBCP, na mag-ingat at suriing mabuti ang mga nakikitang post sa iba't ibang platform sa social media. Tugon niya ito sa kumakalat na nagpapalaganap ng umano'y liham na pirmado ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David na di umano'y nag-e-endorso ng ilang senatorial candidates. Binigyan diin ni Pantin na hindi nag-i-endorso ang simbahan sa sinumang individual na kandidato. Sa halip, nagbibigay ito ng mga moral at panlipunang gabay upang makatulong sa mga mananampalataya sa kanilang pagpili. Dagdag niya, kung may lumalabas daw na pangalan ng mga kandidato na umano'y endorsement ng simbahan, ituring itong peke o hindi totoo. Hinimok ng diocese ang publiko na tiyaking totoo ang mga impormasyong ibinabahagi at maging mapagmatsyag laban sa pagkalat ng maling impormasyon. O, kanino bang gawain yan? E di sa DDS, sino ba ang mahilig magpakalat ng fake news? Di ba mga DDS? Mind conditioning yan Para pag natalo ang PDP, sasabihin nila, inendorso pa ng Katoliko. Paano silang matatalo? Diyan natin makikita ang pagkadesperado ng kabilang kampo. Lumaban kayo ng patas. Kung talo, tanggapin ninyo. Do not resort to fake news. Dahil sa panahong ito, madali na pong pasinungalingan ang mga fake news. Magkaroon naman kayo ng konting hiya. Sa bagay, yung leader nyo nga si Sara Duterte, kinokondisyon na ang isipan ng taong bayan na magkakaroon ng malawakang dayaan kapag hindi sila nanalo. So yung mga supporters naman nila, alam na agad na magkakaroon ng dayaan once na hindi sila ang manalo. Ay magkakaalaman po tayo bukas. Pero bago po ako magtapos, isang mensahe galing kay Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines. Sabi ni JPE, choose alyansa, reject deception,
defend the nation. Running for senator is not a joke. It is a serious matter. Reject traitors. At kilala po natin kung sino ang mga traidor sa bayan. Bumoto po tayo bukas at piliin natin ang tunay na may malasakit para sa bansa at sa bawat Pilipino. Kayo po, sino ang iboboto nyo bukas sa eleksyon? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agnina.